Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa Himilian, Lobok, Bohol. Sa video na ito guys, ipapanood ko sa inyo ang panayam ni Cheryl Cosim kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yun guys, ito ay podcast episode 2. Yung una guys, yung kay Anthony Taberna. Itong podcast episode 2 kay Cheryl Cosim. Interview ni Cheryl Cosim kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito guys, panoorin nyo ito. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na. Tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, ay, alam nyo, aware kayo, kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin, and kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report nasasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba talaga. Totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself, because it's of course you read all the reports, no, but that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami na. Ganda ng report. Okay, sige nga, tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, you look, if it's important. Like dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Sabi, kung hindi ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo.
ay kapuntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Puntahan ko naman po, Mr. President, ang edukasyon. Noong pong nakaraang taon, you ordered DepEd to rationalize ang senior high school curriculum. Now, Senator Jinggoy wants to scrap it. Pero si Senator Win Gatchalian naman po, ang sinasabi niya ay to reduce yung college years instead. Ano po ang stand nyo dito? It is just expressing the same frustration that I expressed in the first place. Kasi it's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Magmamatrikulasyon pa yan. Maraming mga school supplies. Bibili ng libro, lahat. Sa 10 years, wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. But while the law is still K-12, basta't ang sinabi ko kay Sec. Sani, Yes. Angara, pagandahin natin ang husto habang nandyan pa yan. Kasi, anong madalas natin marinig? Mismatch. Yung skills ko, hindi employable. Magaling ako magganito, hindi naman nila kailangan ng ganyang klase. We have partnered with the private sector and to ask them, ano ba ang kailangan ninyong skills? Ano ba ang kailangan ninyong klaseng trabahador para makuha, ma-employ doon sa inyo? In fairness, the private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatakbo ng training. Tapos, paglabas niya doon sa training, trabaho siya sa amin. Kasi eksakto yung training niya doon sa kailangan namin. Yun ang aming ginagawa. Ang sinasabi po ay paano pa yung challenge na i-improve or ibalik sa dati yung kalidad ng edukasyon po dito sa ating bansa. Kanina when we were on our way here ay pag-usapan namin ng aking producer na noong panahon namin, 80s, pag may labanan sa ang iba't ibang eskwelahan, pag private ka, nangangatog ka or may worry ka na pagkatapat mo ay public school dahil napakagagaling. No. At yun ang paano po, and that was during your father's time. So, paano po, ano ang marching orders nyo, habilin nyo kay Secretary Angara na itaas natin yung kalidad ng edukasyon pa para kasi lately nahuhuli tayo. Marami tayo ginagawa. Unang-una, classroom. Sipin mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Paano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Merong ng classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Tinayon, mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20, 30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. There was no effort to help the education. Kaya yung mga grade, yung mga rating natin sa especially STEM subjects, pababa ng pababa. Tapos hindi marunong magbasa. When I first became governor, pinag-inspeksyon ako sa eskwela. Ang ginagawa ng teacher, kung ano-ano binibenta sa estudyante. Tinanong ko, alam mo, ako, para sa akin, hero ang mga teacher. So, tinanong ko sa kanila, bakit ganyan? Bakit imbis na nagtuturo ka? Sabi niya, may pamilya din ako yung sweldo ko hindi pa dumating. So, my first act as congressman of the 2nd District of Ilocos Norte was to create teachers cooperatives for every town.
parang savings and loan. Para hindi ka mag 5-6, malulubog ka sa utang. Kahit papaano merong nagsusuporta sa'yo. So, that's the key. I found out that's the key. Support the teachers. Just support the teachers. Basta you support the teachers. So, one of the things that we did, binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. And then we have put in place a program for the retraining, re-education of our teachers. Kasi maraming bagong nangyayari. So maraming bagong teknolohiya that they have to learn about. So support the teachers. That's number one. We have entered into a program to rebuild and to build more school buildings. Ginawa na namin PPP. Kasi kung gobyerno lang ang gagawa, pakaunti lang ang magagawa natin. But again, in fairness to the private sector, very cooperative sila. Naglalabas talaga sila ng pera. Very willing sila na tumulong. There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak, mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. It's just a practical thing. Pero we will remedy that. The performance review is not going to be based on that. It's going to be based on the students' actual performance in tests. Magpapasukan na ulit, Mr. President. Siguro po maikling mensahe na rin para sa ating mga mahal na guro. Basta ang mga guro, kayo mga idol namin, kayo yung mga bayani para sa akin, asahan ninyo na alam ko na mapakabigat ng inyong trabaho. I always say, the public school teachers are the hardest working public servants in the whole of government. Magalit na sila lahat sa akin, but I believe that. They really are the most busy, ang daming ginagawa kahit wala na sa job description nila kung ano nila ginagawa. They're leaders of their communities. They take care of our children. My God, this is we have to support them. Kaya ang ating mga guro, asahan ninyo dito sa administrasyon na ito, kayo ang pinupuri namin, kayo ang nagbibigay ng dangal sa ating educational system. Tutulungan namin kayo hanggat maaari para yung ating mga kabataan na minamahal natin lahat ay maging magaling, maging matalino, at maging marunong. Puntahan ko po ang malapit sa sikmura ng lahat ng mga Pilipino, ang 20 pisong presyo po ng bigas. Sa huli niyo pong podcast with Katunying, sabi niyo nga, watch us sustain it. Sure. Paano po nagagawa ito ng gobyerno? Through subsidy? Magkano po? There is a lot, maraming factors ito. I concentrated kaagad sa production side. So, baka hindi alam nga ng tao na in 2023 we had the largest the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024 nalampasan na natin yon. In 2025 we predict nalampasan na naman natin yon. So our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, paggandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga planting techniques ng mga bago, para gumanda ng production side natin. Pagka gumanda ng gusto yung production side natin, may bababa natin. Wala nang subsidy. Magagawa po kaya yan bago matapos ang inyong termino? Magagawa yan. We did it before already. Nag-export na tayo ng bigas So why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung mga magsasaka natin? Yun po ang sinasabi kasi yung mga
Ang gusto nila, ang mga farmers natin ngayon, dinadala talaga sa NFA ang mga palay nila dahil nabibili daw po ito ng mga 17 to 18 pesos. Kung di po ako nagkakamali. Sa mga traders, sa private, ay nasa 11 to 12 pesos na talagang kaya ayaw nila. Paano nyo po tinutugunan or tutugunan yung ganitong problema na hindi rin makawawa o malugi ang ating mga magsasaka? Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Sa kadiwa ng Pangulo, available po ang 20 pesos na bigas. Pero ang apela po siguro or paabot ko na rin po sa inyo, Mr. President, na sana mas madami daw na kadiwa stores o kadiwa ng Pangulo ang nasa kanilang mga lugar. May mandate na po ba tayo na kung parang pwedeng health center yan, damihan nyo ng ang mga kadiwa stores? Let's go further. Ang nangyari kasi ngayon, we are in partnership with the LGUs. Eventually, I'm looking at a proposal na next year, wala nang contribution ng LGU. Ang contribution lahat sa national government. So, sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully, we will bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Pareho tayo. Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP Chief General Torre. Personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin, and I saw si Nick Torre is effective at that. And so that's why in the end, we chose him for PNP chief. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. And that's the only way that people will feel safe. Well, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. Isang tawag lang, tatakbo na rito yan. Yung 3-minute or 5-minute 911 na dapat That's what we're looking for. Ano pa po ang inyong marching orders kay PNP Chief General Torre? We still have a drug problem in this country. Siyempre, pumapasok pa rin yung sabu. So, sabi ko, continue pero yung hulihin niyo yung malalaki. At saka puntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Ito ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandoon kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng gusto, tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Paano po rin kaya mararamdaman yan sa like the barangay level, sa communities? Well, what is happening, because we were concentrating doon sa mga big time na drug syndicate, drug lord, may balita na bumabalik-balik sa mga barangay. Yeah. Yung mga small time. Kaya yung Cops on the Beat, that's the solution to that. Kasi nagpapatrolya sila, kahit sino kong dealer, hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So, maipapalayo natin sila na maitigil na nila yung kanilang ginagawa.
Puntahan ko po yung huli nyo, yung pinaka-recent nyo na po na biyahe, pag-iikot sa bansa, Siquijor. Nagawa po namin ang istoryang yan at talagang nagrereklamo yung mga kababayan natin doon na hindi lamang apekto yung pang-araw-araw nilang pamumuhay, maging yung tourism. So, kuryente po talaga, napaka-unstable pa rin ng kuryente at ilang lugar sa Visayas. Maging pagdating po sa Luzon naman, tubig and ito pong problemang ito ay konektado sa mga private sector providers. Ano po ang inyong utos, ang inyong bilin na paano aayusin ito? I have always approached ito yung mga problemang ganito. Meron lang akong laging in my head na sinasabi, ang una mong reaction, fix the problem, not the blame. Kasi sinasabi, sinong dapat mananagot dyan? Sinong ganyan? Oh, sige, dito na. Pero ayusin muna natin yung problema. And the way we fix the problem, we brought 2 generators from Palawan. They are now in Siquijor. They're already functioning. Maayos na. We even had to provide the fuel. In advance pa ng gobyerno yung fuel dahil hindi naman kami dapat ang gagastos dyan eh. Ang mahalaga rito, hindi mo pinaparusahan yung tao. So kahit na kung sino nagkamali, hindi yan ang priority natin. Ang priority natin, makapag-deliver ng kuryente sa bawat bahay. And that's what we did. Kung hindi po nakaka-deliver ang SIPCOR, ay nandoon ba yung posibilidad na pag-review kung itutuloy pa ito or kailangan humanap ng iba? Rene-review na namin. Pero alam mo, like any contract, kung non-compliant ka, that breaks the contract. Puntahan ko po, San Juanico Bridge. Isa rin yan. Talagang maraming dumadaing, naapektuhan po yung kanilang biyahe. Di ba? At even their economy, pagtaas ng presyo. Ano po ba ang ang talagang inyong utos na paano ba natin pabibilisin ito para maayos kagad ang rehabilitation ng San Juanico Bridge? Ang naging problema, ang tumatawid mula Samar, Leyte Samar, bawat araw is 1,400 na truck. Kaya yun ang kailangan natin bigyan ng paraan na makatawid pa rin. Because like you say, it's affecting everyone. It's a supply rate. Hanggang Mindanao nagrereklamo ang tao kasi yung mga fast food chains, yung mga supply nila hindi makakarating. Naging delayed, nauubusan sila ng gamit, nauubusan sila ng supply. 3 to 5 days sila nag-aantay. Wala silang kinakainan, wala silang tinutulugan. There was this lady who was in charge of the delivery of gulay. Sabi niya, wala na. Yung patatas namin, tumubo na. Gano'ng katagal kami naganda. Yung iba, nasira na. So, we made a system, put a system in place. It will be implemented by the Coast Guard na ang perishables have priority para hindi masira naman yung produkto. Ang San Juanico Bridge, lahat ng mga tulay, kailangan may maintenance yan, major maintenance yan every 3 years. Bago ka mag-maintenance, pupuntahan mo, titignan mo ano yung sira, ano yung kailangan, ano yung aayusin, bawat span, titignan mo. Nagulat ang aming mga engineers, sabi nila, malala na pala ito. Dahil yung maintenance sa nakaraang ilang dekada, hindi naman ginawa. Sabi ko, bakit? Wala bang record yan? May record naman. Lahat ng job order, completed. Pero, tignan mo, puro kalawang. Hindi nila ginawa. Tapos tinanong ko na naman yung mga lokal, sabi nila, hindi namin nakikita yung mga engineer na nag-aayos niyan. Never namin sila nakita. Ngayon na sila dumating. Now, we had to take the emergency measures na private vehicles lang. So, what did we do? Nagroro tayo. Ang schedule namin, dapat by December, before the end of the year, ang pwede nang gamitin na sasakyan hanggang 12 tons. So kakayanin po by the end of the year yung 12 tons. Yan. That's another one that's a test. Sabi ko, pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo. Siguro po mensahe natin sa mga kababayan natin na pinaka-apektado nito, ang mga kababayan natin sa Leyte at Samar. Ano po ang mensahe nyo sa kanila? Well, sorry na nangyari ito. At alam ko yung nararanasan ninyo, nararanasan ng ating mga transport operators, ang nararanasan ng ating mga negosyante.
Kaya asahan ninyo, talagang minamadali namin na maayos kaagad ito. And we'll make sure that you will be safe. We will bring the services of San Juanico back to normal. Galing po kayo ng Siquijor. Punta ako, biyahe tayo pabalik ng Maynila. Kasi recently po, sumakay kayo naman ng MRT. Kung kayo po ay regular commuter, kung araw-araw ho kayong commuter, mararamdaman nyo sigurado yung siksikan, delay, at init. Hanggang kailan po ba nga magtitiis po ang taong bayan, Mr. President? Well, first of all, hindi ito first time na sumakay ko ng MRT. Madalas namin gamitin yung MRT dahil sa traffic. Mas mabilis eh. So, kami, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, pagka hindi practical mag-traffic, magdadalawang oras ka hanggang Cubao, sabi namin mag-MRT tayo. Naramdaman ko yan minsan, sumakay kami ng MRT, talagang pagka nakapasok ka na, basta yung kamay mo nandito, hindi mo na magagalaw yon. So kausap ko yung mga, tapos nakadikit ko na ganito. Kinakausap ko yung mga pasahero. Sabi, sir, ganyan talaga yan araw-araw. Alam ko, napaka-init, napaka-crowd. Yung init, okay pa lang yun. Wala namang problema, pawisan ng konti. Pero yung sikip, at saka yung hirap, tapos yung kahit na yung mga security check dati, kung ano na nagkaka-delay. Kaya tinanggal namin lahat. Tapos cashless payment na. Yes. Tapos yung 1+3 na ginawa namin para sa pamilya. And we are studying na yung estudyante mabigyan ng malaking diskwento. Kasi I said, everywhere I go, ang senior at saka student, may diskwento malaki. 50%, ganun. Kasi ngayon 20% ang ina-apply po ngayon. So gusto nyo mas malaki? Mas malaki kasi yan those are the sectors of government na hirap of the society na hirap sa cash. Estudyante, walang pera ang estudyante usually. Yung mga matatanda, kaunti lang ang hawak nilang pera eh. So, bakit pa natin pababayarin? They already served the country. Nagtrabaho sila ng buong buhay nila. Dapat naman magbigyan natin ng konting benepisyo, di ba? Pinahaba natin yung trend. Dadalasan natin yung ng trend. Ngayon, those are the things that we can do immediately. Of course, we have the very big projects. Also, we have the subway project. We will be able to open it na umabot na sa Valenzuela. We have the extension of the MRT. So, but these are long-term projects. But they will come. They will come. We will start to see the completion of some of the phases by late this year, next year. 3+1. Marami pong natuwa doon. Ewan ko kung may nakarating na po sa inyo na may mga umaapila. Baka naman gustong gawin na everyday na. Yung 3+1. Sabi ko, hindi kaya. May nakarinig po, may na-interview po kami na maganda po yan. Malaking tipid po sa amin. Araw-araw ba yan? Ay, hindi po pwede. Linggo lang. Linggo lang. Kasi namin, linggo is a family day. Is a family day. So that's what we are trying to encourage. Puntahan ko naman po ang NCAP. Marami po ang nagagalit or nainis at pumupuna sa pagpapatupad muli nitong no contact apprehension policy dahil ang sinasabi po ay nangyayaring gatasan. Hindi rin po kasi magaan yung babayaran mo nasa 1,000 din pag ikaw ay natikitan po. Pero ano ho ba ang gusto nyo dito? Ito ba ay sinusuportahan nyo? Ipagpapatuloy ba to? Or iniisip nyo, pinag-iisipang itigil din muna at pag-aralan pa? In principle, agree ako dyan sa no contact. Agreed ako dyan. Magandang layunin yan. Ang layunin yan is yung traffic, yung masundan ng rules of the road. Na hindi tayo kung ano-ano yung ginagawa natin. And then, bawas yan sa korupsyon. Kasi taliwas sa sinasabi ng iba na ginagawang gatasan. Para sa akin, it will be the opposite. Kasi, magsabi na tayo ng totoo. Pag hinuli ka ng pulis, lisensya mo. May nakadikit doon sa lisensya. May nakasiksik na doon sa lisensya mo, mga 200, 500, baka malaki na. Mag-ingat ka, huwag mo nang ulitin. Pero nasuhulan mo na. Ito, it will be based solely kung ano yung
nasa picture. Pagbabayad siya ng multa, hindi binibigay sa kahit na anong tao. It's straight to the system. Puntahan ko po yung EDSA Rebuild, yung rehabilitation. Lahat kami naghahanda na. Niniisip na kung saan dadaan. Yung iba, sana, ang sinabi doon sa may mga e-vehicle o hybrid, sana all, kasi exempted sila. Then you announce, hindi muna matutuloy. Bakit nyo po pinatigil muna o hindi muna itinuloy ang rehabilitation ng EDSA? Hindi ko matanggal-tanggal sa pag-iisip ko yung nasa kotse ka, sa EDSA. Makikita mo alas 12 na ng gabi. Ang haba pa ng pila, nag-aantay ng bus. Tapos yun, pag uwi nun, gigising na alas 4 yun. Magtaantay na naman ng bus para makapasok na alas 7, alas 8. Yun na nga. Sinasabi, hindi pwedeng ganyan. Napakahirap na. Dadagdagan pa natin ng kahirapan. Sabi ko, siguro naman may mga bagong sistema dyan na hindi natin kailangan isara. O kung ang yung gagawin na, hindi 2 taon. So, sabi ko, tigil muna natin, pag-isipan natin mabuti. Hanap tayo ng bagong teknolohiya. There are new technologies. And so, I'm very happy with my decision. Kasi mukhang kakayanin na hindi 2 taon eh. 2 years ng pagdudusa. Hindi mo naman pwedeng gawin sa tao yun. Puntahan ko naman po ang mainit na usapin ngayon. Punta ako sa politika, impeachment, Sir President. Kasalukuyan, mainit talaga ang usapin. I'm sure, ito na naman parang may bago na namang teleseryeng inaabangan ang mga kababayan natin sa takbo po nito. Sa itong impeachment na complaint kay Vice President Sara Duterte, may mga aligasyon po na ang pagkaantala nitong proseso ay dulot ng personal o pampolitikang interes. Ano po ang inyong pananaw dito? Lahat ng impeachment process nasa legislatura yan. It's between Congress and the Senate. That's not I'm busy with the transport, with the rice, with all of the different things that we are doing. That nauubos ang oras ko doon. Put it bluntly. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Yes. Sinasabi po kasi nila na kahit nasabihin na separation of powers, meron at merong say ang Pangulo sa magiging desisyon. Siguro if a president chooses to do that, I choose not to. Puntahan ko po ang West Philippine Sea. Sinabi po ni Commodore J. Tariela na ang dapat na susunod na Pangulo ng Pilipinas ay dapat ipagpatuloy po ang inyong polisiya sa West Philippine Sea. And then in February, you said Filipinos do not yield. How do you want history to remember the Marcos policy sa West Philippine Sea? We did not yield. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi man tayo nakikipag-away. Pero wag niyong binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Wag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Because kung ibigay mo yan, bibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the 1 inch. Mr. President, 3 years na lamang po ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo, na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. So yun guys, dito pa rin tayo sa Himilian o Bukpuhol. Inyo na panood ang podcast episode 2, Panayam ni Cheryl Cosim kay Pangulong Bongbong Marcos. So yun guys, kung gusto niyo yung video na ito, please like, share, subscribe, at click the bell icon para mag-updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!